Magandang araw sa inyong lahat, mga kasimbahan at mga kaalamat. Ako ang inyong gabay sa mundo ng mga sinaunang paniniwala at ngayong araw ay muli tayong maglalakbay sa puso ng isang petsa na punong-puno ng hiwaga, kasaysayan at mga babala. May mga araw sa ating kalendaryo na tila mas malalim ang ugat sa misteryo kaysa sa iba. Mga araw na kung saan ang manipis na tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang daigdig ay tila bumubukas, nagpapahintulot sa mga lihim na sumilip at sa mga enerhiya na dumaan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga araw na iyon. Isang araw na nagtatago ng mga milagro, mga tradisyon, at mga bawal na kapag nilabag ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang pangyayari sa iyong buhay. Ang Oktubre 7 ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang portal sa debosyon, isang paalala ng mga kapangyarihan na mas dakila kaysa sa atin. Ito ay ang araw ng sagradong proteksyon, isang sandali kung saan ang kalangitan at lupa ay nagtatagpo upang ipagdiwang ang isang malalim na misteryo ng pananampalataya. Para sa maraming Katoliko sa Pilipinas at sa buong mundo, ang Oktubre 8 ay ipinagdiriwang bilang ang Pista ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario o Our Lady of the Rosary. Ang pangalan mismo ay nagpapahiwatig ng kanyang koneksyon sa mga siklo ng kalikasan at sa pamumuhay ng tao. Sa panahon na ito, habang nagbabago ang klima at nagaganap ang mga pag-aani, hinahanap ng mga tao ang gabay at proteksyon. Ang rosaryo, bilang isang banal na kasangkapan, ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng unos, nagbibigay liwanag sa dilim, at nagiging sandigan sa mga pagsubok. Sa bawat butil ng rosaryo, bawat Aba Ginoong Maria, bawat Ama namin, ay inilalabas natin ang ating mga pinakaloob na hiling. Lumalapit tayo sa mahal na birhen upang humingi ng tulong. Anong klaseng tulong? Mula sa kalusugan para sa ating mga mahal sa buhay, kasaganahan sa ating mga ani at negosyo, proteksyon laban sa lahat ng uri ng masasamang puwersa, kapayapaan sa ating mga tahanan at sa ating bansa, at maging matagumpay na pag-ibig para sa mga naghahanap ng kapareha sa buhay. Ngunit bago pa man dumating ang Kristyanismo sa ating mga baybayin, mayroon na tayong sariling paraan ng pagpapaliwanag sa mga misteryo ng mundo. Ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng mga anito at diwata, mga espiritong nagbabantay sa kalikasan, sa tahanan at sa kapalaran ng tao. Hindi katakataka na sa pagdating ng debosyon sa mahal na birhen, ang kanyang papel bilang tagapagtanggol at tagapamagitan ay yumakap at pinagyaman ng mga lumang paniniwala. Ang birhen ay naging isang pamilyar na mukha, isang ina, isang diwata na nagpoprotekta, na siyang nagpapatibay sa koneksyon ng bagong pananampalataya sa matandang puso ng Pilipino. Ang pagsamba sa kanya sa maraming paraan ay naging tulay sa pagitan ng mga daigdig, pinagsasama ang mga lumang pagsamba sa kalikasan at ang bagong debosyon sa Diyos at sa kanyang ina. Ang kasaysayan ng mahal na birhen ng Santo Rosario ay hindi lamang isang kwento ng debosyon. Ito ay isang epiko ng milagro at pag-asa. Ang rosaryo ay hindi lamang isang simpleng kwintas ng mga butil. Ito ay isang sandata, isang kasangkapan ng panalangin na may matinding kapangyarihan. Nagsimula ang lahat sa isang banal na pangitain noong ika-12 siglo. Si Santo Domingo de Guzman, isang paring Dominikano, ay nahaharap sa isang malaking hamon, ang lumalaganap na erehiya ng Albigenses sa timog ng Pransiya. Ang kanyang mga pagtatangka na magbalik loob sa mga erehe ay tila nabigo. Sa gitna ng kanyang matinding panalangin at pagkabigo, nagpakita sa kanya ang mahal na birhin. Siya ay nagpakita bilang mahal na birhin ng rosaryo, tangan ang isang rosaryo sa kanyang kamay. Sa kanyang makalangit na kagandahan,
Inihayag ng Birhen kay Santo Domingo ang kapangyarihan ng rosaryo. Sinabi niya sa kanya na ito ang sandatang ipinagkaloob ng langit upang labanan ang kasamaan at gabayan ang mga naliligaw na kaluluwa pabalik sa pananampalataya. Ipinaliwanag niya ang mga misteryo nito at kung paano ito dapat dasalin. Ang mga pangako ng Birhen sa mga tapat na mananalangin ng rosaryo ay napakarami. Mula sa proteksyon laban sa kasalanan at erehiya, kapayapaan sa pamilya, pagpapala sa mga negosyo, hanggang sa pagkamit ng walang hanggang kaligayahan sa kabilang buhay. Ito ay naging inspirasyon para kay Santo Domingo na ipamahagi ang debosyon sa rosaryo sa buong mundo. At mula noon, ito ay naging isa sa pinakamakapangyarihang panalangin ng simbahang Katolika. Ngunit ang kasaysayan ay nagtatago pa ng isa pang dakilang kabanata na nagbigay bigat sa araw na ito. Noong Oktubre 7, 1571, naganap ang isang digmaang pandagat na nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng Europa, ang labanan ng Lepanto. Ito ay isang panahon ng malaking takot. Ang makapangyarihang Imperyong Ottoman, isang puwersa na banta sa Kristyanismo, ay handang-handa ng lusubin at sakupin ang Europa. Ang mga puwersa ng Kristiyano na pinagsama-sama ng Holy League na pinamumunuan ni Don Juan ng Austria ay tila nalalamangan sa bilang at lakas. Ang tanging pag-asa na natitira ay ang milagro. Si Pope Pius V, isang deboto ng rosaryo, ay nanawagan sa lahat ng Katoliko sa Europa na magdasal ng rosaryo, humihingi ng tulong sa mahal na Birhen para sa tagumpay. Habang nagaganap ang madugong labanan sa dagat, libu-libong tao sa buong Europa ang sabay-sabay na nagdarasal. Ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa mga butil ng rosaryo. Sa gitna ng matinding kaguluhan at pagkalito, naganap ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa kabila ng pagiging mas marami ng mga barko ng Ottoman, ang mga puwersa ng Holy League ay nagtagumpay ng di inaasahan. Isang malakas na hangin ang biglang umihip. Itinulak ang mga barko ng Ottoman na nagbigay daan sa mga Kristiyano upang makalamang. Ito ay ipinagbunyi bilang isang milagro, isang direktang interbensyon ng mahal na birhin. Bilang pagpapasalamat at pag-alaala sa dakilang tagumpay na ito, idineklara ni Pope Pius V ang Oktubre 7 bilang Our Lady of Victory, na kalaunan ay pinalitan at naging pista ng mahal na birhen ng Santo Rosario. Sa Pilipinas, ang debosyon sa mahal na birhen ng Rosario ay mas malalim pa. Ito ay naging simbolo ng pambansang pagkakakilanlan at proteksyon. Ang kwento ng La Naval de Manila ay isang patunay dito. Noong ika-17 siglo, nang tangkain ng mga Olandes na sakupin ng Pilipinas, ang mga Pilipino at Kastila ay lumaban ng buong tapang sa ilalim ng bandila ng mahal na birhen ng Rosario. 5 beses naganap ang labanan at sa bawat pagkakataon, ang mas maliit na puwersa ng mga tagapagtanggol ng Maynila ay nagwagi. Ito rin ay itinuring na isang milagro ng mahal na birhen na nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa mga Pilipino. Ang kanyang imahe ay naging saksi sa mga kritikal na sandali sa ating kasaysayan, mula sa pananakop hanggang sa mga EDSA People Power Revolution, laging nagiging gabay at inspirasyon. Ang bawat araw ay may dalang mga pahiwatig, mga tanda ng kapalaran na kung susuriin natin ng mabuti ay maaaring magbigay sa atin ng sulyap sa hinaharap. Sa araw na ito, na binasbasan ng mahal na birhen ng Santo Rosario, ang mga palatandaan ay tila mas matingkad at mas makabuluhan. Mga palatandaan ng panahon at ani. 1. Kung maaliwalas ang kalangitan at maliwanag ang araw sa Oktubre 7, ayon sa matatandang paniniwala, ito ay tanda ng isang payapa at masaganang buwan na darating. Ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga at ang kapayapaan ay mananaig sa iyong tahanan.
2. Kung biglang lumakas ang hangin at may bahid ng ulan, huwag matakot. Ito ay isang babala, hindi ng kamalasan, kundi ng mga pagsubok na maaaring dumating. Ngunit tandaan, ang hangin ay naglilinis at ang ulan ay nagbibigay buhay. Ito ay pagkakataon upang maging matatag at handa sa anumang hamon. 3. Ang paglitaw ng balangaw, rainbow, matapos ang ulan. Isang napakagandang tanda. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-asa, pagpapala at katuparan ng mga matagal ng hinahangad na pangarap. Ang balangaw ay tulay sa pagitan ng mundo at langit, nagdadala ng mensahe ng kagandahan at bagong simula. 4. Kung ang ibon ay malayang umaawit sa umaga at lumilipad ng mataas. Ito ay isang hudyat ng mabuting balita na paparating. Maaaring ito ay tungkol sa kalusugan, pag-ibig o tagumpay sa isang mahalagang layunin. Ang awit ng ibon ay awit ng kaligayahan. Paano ba? Ang hindi pangkaraniwang paglitaw ng maraming insekto sa loob ng bahay, tulad ng langgam o ipis. Ito ay maaaring babala ng pagbabago sa iyong kapalaran o sa panahon. Mahalagang bantayan ang iyong paligid at maging mapagmatyag sa mga darating na pangyayari. Maaaring maging tanda ito ng kaguluhan o pagkilos. Ang pagbagsak ng maraming dahon mula sa puno. Tanda ito ng pagtatapos ng isang yugto at simula ng bago. Panahon upang magbitaw ng mga lumang pasanin at maghanda para sa mga sariwang simula. Swerte, kung may biglaang pagbaha sa inyong lugar sa araw na ito. Bagamat nakakabahala, ang tubig ay sumisimbolo sa paglilinis. Ito ay maaaring maging tanda ng paghuhugas ng mga lumang problema, ngunit babala rin na kailangan mong maging maingat sa mga pagsubok na maaaring dulot ng tubig o emosyon. Mga palatandaan ng buhay at salapi. 1. Ang hindi inaasahang pagdalaw ng isang estranghero sa inyong tahanan. Ito ay magandang palatandaan ng pagdating ng magandang kapalaran o isang hindi inaasahang oportunidad. Kung paano mo siya tatratuhin ay magpapasya kung magtatagal ang swerte. 2. Ang paghahanap ng barya o maliit na halaga ng pera sa hindi inaasahang lugar. Ito ay palatandaan na darating ang kasaganahan sa iyong buhay. Ang barya ay simbolo ng patuloy na daloy ng yaman. 3. Kung may masira na gamit na mahalaga, hindi naman gaanong kailangan. Maaaring ito ay isang babala na kailangan mong maging maingat sa iyong mga ari-arian o sa iyong mga relasyon. Maaari itong simbolo ng isang pagkawala na dapat paghandaan. Ang biglaang pagkawala ng isang bagay na matagal mo nang hinahanap. Tanda ito ng pagbabago ng direksyon sa iyong buhay. Baka oras na para maghanap ng bagong landas o oportunidad. 5. Ang pagtanggap ng isang hindi inaasahang regalo. Isa itong malinaw na pagpapala, tanda ng pagmamahal at suporta mula sa universo. Ibig sabihin, ang iyong mga hiling ay pinakikinggan. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng Oktubre Swatyo ay sinasabing may malalim na kahulugan na tila binabasbasan ng debosyon sa mahal na birhen. Kung managinip ng rosaryo o ng mahal na birhen, ito ay isang malinaw na tanda ng gabay, proteksyon at pagpapala. Ang birhen ay nagbibigay ng mensahe ng kapayapaan at pag-asa sa iyong buhay. Ito rin ay tanda na ang iyong mga panalangin ay pinakikinggan. Tubig. Kung malinaw at payapa ang tubig, dagat, ilog, lawa, ito ay simbolo ng kapayapaan ng isip, emosyonal na kalinawan at paglilinis. Kung putik o magulo, ito ay babala ng mga emosyonal na kaguluhan o paparating na problema. Hayop. Ahas. Maaaring magpahiwatig ng pagtataksil o isang nakatagong kaaway. Maging maingat sa iyong paligid. Ibon. Kalayaan, bagong balita o pagtaas ng espiritualidad. Isda. Kasaganahan, swerte sa negosyo o pinansyal. Puno.
simbolo ng paglago, katatagan, at koneksyon sa iyong mga ugat at pamilya. Ang malusog na puno ay nangangahulugan ng maayos na buhay na bahay. Ang bahay sa panaginip ay madalas na sumisimbolo sa iyong sarili o sa iyong pamilya. Ang ayos at kondisyon ng bahay ay nagpapakita ng kalagayan ng iyong kalooban o pamilya. Paglalakbay. Isang panaginip tungkol sa paglalakbay ay nagpapahiwatig ng pagbabago, bagong yugto sa buhay, o isang mahalagang desisyon na kailangan mong gawin. Mga ipinanganak sa araw na ito. Ang mga ipinanganak sa Oktubre 8 ay pinaniniwalaang may espesyal na koneksyon sa kapayapaan at debosyon. Bilang isang Libra, sila ay may likas na hilig sa balanse, katarungan, at armonya. Ngunit sa araw na ito, ang kanilang personalidad ay binibigyan ng karagdagang lalim ng impluensya ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sila ay madalas na mapagmahal, matalino, may malalim na pananampalataya, at may matatag na kalooban. Sila ay mga tagapamayapa, laging naghahanap ng solusyon sa mga problema at nagtataguyod ng pagkakaisa. Mayroon silang malalim na intuisyon na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sila ay sensitibo ngunit matatag, at ang kanilang buhay ay madalas na puno ng mga pagkakataon upang maging inspirasyon sa iba. Mga ipinagdiriwang ang pista ng pangalan. Sa araw na ito, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ay madalas na may mga pangalang may koneksyon sa rosaryo o sa mga banal na personalidad. Kabilang dito ang Rosaria, Rosario, Rosary, at iba pang pangalan ng mga santo na ipinagdiriwang din sa araw na ito, tulad nina Ing San Marcos, San Sergio, at San Baco. Ang isang taong may pangalang tulad ni Rosaria ay pinaniniwalaang nagtataglay ng mga katangian ng debosyon, kagandahang loob, at isang puso na puno ng pananampalataya. Sila ay madalas na nagiging ilaw at gabay sa kanilang komunidad, nagdadala ng kapayapaan at pag-asa sa mga nangangailangan. Ngayon, dumako tayo sa mga dapat gawin, ang mga tugon ng kaluluwa na nagbubukas ng pintuan sa biyaya at pagpapala. Sa Oktubre 7, hindi lamang ito tungkol sa pananampalataya, kundi sa aktibong pakikilahok sa mga ritual na nagpapalalim ng ating koneksyon sa banal. Mga tradisyon at ritual ang dapat gawin. 1. Ang pagsasagawa ng Santo Rosario, pagtuklas ng kapangyarihan. Layunin, ang pangunahing layunin ay humingi ng panalangin para sa kapayapaan ng mundo, ng iyong pamilya at ng iyong sarili. Ito ay para sa proteksyon laban sa lahat ng uri ng kasamaan at upang humingi ng mga biyaya para sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Ano ang kailangan? Isang rosaryo, isang tahimik na lugar kung saan maaari kang makapagbulay-bulay ng walang gambala. Maaari ka ring maghanda ng kandila at isang imahe ng mahal na birhen ng Santo Rosario upang palalimin ang iyong konsentrasyon at debosyon. Kailan at paano gagawin? Maaaring gawin ang pagdarasal ng rosaryo sa buong araw, ngunit mas may bisa ito kung gagawin sa gabi, bago matulog o sa paglubog ng araw, kapag ang mundo ay nagsisimulang magpahinga. Kung posible, magtipon ang buong pamilya. Hakbang-hakbang na gabay. 1. Simulan sa tanda ng krus. 2. Dasalin ang Apostles' Creed, Ama namin, Aba Ginoong Maria, 3 beses, at luwalhati. 3. Ipahayag ang misteryo para sa araw na iyon, almas mahiwagang misteryo ng tuwa para sa Lunes at Sabado. Pagbulay-bulayan ang bawat misteryo. 4. Dasalin ang Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati para sa bawat butil ng dekada. Sa huling butil ng dekada, dasalin ang O Jesus ko, Aba po Santa Mariang Hari. 6. Ulitin ang proseso para sa 5 misteryo. Pagkatapos ng ritual, magpasalamat sa mahal na birhen
para sa kanyang pagdinig. Maaari mong ilagay ang iyong rosaryo sa ilalim ng iyong unan sa gabing iyon o sa iyong altar bilang simbolo ng patuloy na proteksyon at biyaya. 2. Paghahandog ng bulaklak at kandila, simbolo ng pag-ibig at panalangin. Layunin. Ang paghahandog ng bulaklak at kandila ay isang pisikal na pagpapakita ng iyong debosyon at pagmamahal sa mahal na birhen. Ang bawat bulaklak ay sumisimbolo sa isang panalangin at ang bawat sindi ng kandila ay isang hiling na iniaalay sa kanya. Ano ang kailangan? Sariwang bulaklak, puti, asul, o dilaw ay tradisyonal at kandila, puti o asul ay madalas gamitin. Kailan at paano gagawin? Maaari mong gawin ito sa simbahan, sa harap ng altar ng mahal na birhen ng Santo Rosario, o sa iyong tahanan kung mayroon kang isang maliit na altar. Isang tahimik na sandali ang kinakailangan. Habang iniaalay mo ang bulaklak, bumulong ng isang panalangin. Habang sinisindihan ang kandila, isipin ang iyong hiling at ang iyong pag-asa. Hayaan ang liwanag ng kandila na maging simbolo ng iyong patuloy na pananampalataya. 3. Pagdalo sa banal na misa at prosesyon, pagkakaisa sa pananampalataya. Layunin. Ito ay isang paraan upang ipagdiwang ang Eukaristya at ang kapistahan ng mahal na birhen ng Santo Rosario. Ang pagdalo sa misa ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya at ang pakikilahok sa prosesyon ay isang publikong pagpapakita ng iyong debosyon at pagkakaisa sa komunidad. Ano ang kailangan? Malinis na damit bilang tanda ng paggalang at isang puso't isipan na handa sa pagtanggap ng mga biyaya. Kailan at paano gagawin? Dumalo sa misa sa iyong parokya o sa isang simbahan na may espesyal na debosyon sa mahal na birhen ng Santo Rosario. Kung may prosesyon, sumama. Ang prosesyon ay isang ritual ng paglalakad kasama ang imahe ng birhen na sumisimbolo sa iyong paglalakbay ng pananampalataya sa piling niya. Ang bawat hakbang ay isang panalangin at ang bawat awit ay isang papuri. Par. Paghahanda ng espesyal na pagkain. Pagbabahagi ng biyaya. Layunin. Sa Pilipinas, ang pagdiriwang ay hindi kumpleto kung walang pagkain. Ang paghahanda ng espesyal na pagkain sa araw na ito ay paraan ng pagbabahagi ng biyaya na natanggap mo at pagpapatibay ng bigkis ng pamilya at komunidad. Ano-ano ang ihanda? Pansit. Simbolo ng mahabang buhay at patuloy na biyaya. Siguraduhin na hindi puto lang noodles. Adobo. Isang paboritong lutuin ng Pilipino na sumisimbolo sa pagkakaisa at tradisyon. Ang iba't ibang bersyon nito ay nagpapakita ng yaman ng ating kultura. Lechon. Kung may kakayahan, ang lechon ay para sa mga napaka-espesyal na okasyon na nagpapahiwatig ng kasaganahan at matinding pagdiriwang. Kakanin. Ang mga rice cakes tulad ng bibingka, puto, kutsinta at sapin-sapin ay sumisimbolo sa kasaganahan, matatamis na buhay at ang pagkakadikit-dikit ng pamilya. Ang kahalagahan. Ang pagkain ay hindi lamang pampabusog. Ito ay pampatibay ng relasyon. Ang pagbabahagi ng pagkain sa mesa ay isang sagradong ritual na nagpapalalim ng koneksyon ng bawat isa sa pamilya at sa mga kaibigan. Ang bawat pagkain ay may dalang kwento at pagpapala. Ngayon, dumako tayo sa mas sensitibong bahagi, ang mga bawal na hindi dapat labagin. Sa araw na ito, na puno ng banal na enerhiya, ang mga maling kilos o desisyon ay maaaring magkaroon ng mas matinding epekto. Ang mga pangunahing bawal sa araw na ito, ang hindi dapat gawin. 1. Huwag magwalis sa gabi. Ito ay isa sa pinakamatandang pamahiin na malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Sa Oktubre 7, kapag puno ang tahanan ng mga biyaya at pagpapala mula sa mahal na birhen, ang pagwawalis sa gabi ay sinasabing
nagtatapon ng swerte at kasaganahan palabas ng bahay. Ang mga biyaya na dumating sa araw ay mawawala sa bawat walis. 2. Huwag maglabas ng pera sa gabi kung hindi kailangan. Upang hindi mawala ang daloy ng kasaganahan, pinaniniwalaan na ang pera ay dapat matulog sa loob ng bahay sa gabing iyon, lalo na sa araw ng kapistahan. Kung maglalabas ka ng pera para sa mga hindi mahalagang bagay, para kang nagtatapon ng yaman na maaaring magresulta sa kakulangan sa hinaharap. 3. Huwag magsimula ng bagong negosyo o proyekto na walang malinaw na intensyon. Ang araw na ito ay para sa debosyon at pagmuni-muni, hindi sa pagmamadali sa mga desisyon sa negosyo. Ang paggawa nito ng walang sapat na paghahanda o malalim na panalangin ay maaaring magdala ng kamalasan at kabiguan sa iyong mga plano. Mas mainam na gamitin ang araw na ito sa pagpaplano at panalangin. 4. Iwasan ang pagtatalo at pagkakagulo, lalo na sa loob ng pamilya. Ang araw na ito ay para sa kapayapaan at pagkakaisa na ipinagkaloob ng mahal na birhen. Ang pagtatalo at pagkakagulo ay sumisira sa harmoniya ng tahanan at nagtataboy sa mga pagpapala. Ang negatibong enerhiya ay maaaring manatili at makaapekto sa inyong relasyon sa mahabang panahon. 5. Huwag magputol ng kuko o buhok sa gabi. Ang pamahiing ito ay konektado sa pagtatapon ng bahagi ng sarili sa oras na pinaniniwalaang aktibo ang mga espiritu o masasamang enerhiya. Ang paggawa nito ay maaaring maghatid ng karamdaman, kamalasan o mapunta sa masamang kamay ang iyong enerhiya. Ipagpaliban ito sa ibang araw. Huwag magsalita ng masama, sumpain ang sinuman o manira ng kapwa. Ang mga salita ay may kapangyarihan at sa isang banal na araw, ang kapangyarihan nito ay mas matindi. Ang mga negatibong salita ay maaaring bumalik sa nagsabi, magdulot ng sumpa o makapinsala sa sariling kaluluwa at sa iba. Manatili sa positibo at mapagmahal na pananalita. Sumpen, iwasan ang pagsusugal at bisyo. Ang paggawa ng mga bagay na ito ay nagpapakita ng kawalang galang sa kabanalan ng araw at sa mga biyaya na ipinagkaloob. Ang pagsusugal ay maaaring magdala ng masamang kapalaran at kawalan ng pag-asa, habang ang mga bisyo ay sumisira sa iyong katawan at kaluluwa na kabaligtaran ng hinihingi ng araw na ito. 8. Huwag mag-iwan ng maruming labada sa labas sa gabi. Pinaniniwalaan na ang mga maruruming damit sa labas ng bahay ay maaaring maging pugad ng masasamang espiritu o magdala ng karamdaman sa pamilya. Ipasok ang lahat ng labada bago dumilim upang mapanatili ang kalinisan at proteksyon. 9. Huwag magtapon ng pagkain ng walang paggalang. Ang pagkain ay biyaya mula sa Diyos. Ang pagtatapon nito ng basta-basta ay pagpapakita ng kawalang galang sa mga pagpapala na natanggap. Maaaring humantong ito sa kakulangan at gutom sa hinaharap. Kung mayroong sobrang pagkain, mas mainam na ibigay sa nangangailangan. 10. Huwag basta-basta magpautang o mangutang. Sa araw na ito, iwasan ang mga transaksyong pinansyal na may mataas na risk. Ang pagpapautang o pag-utang ay maaaring humantong sa gulong, sa pera at relasyon o sa pagkawala ng swerte. Mas mainam na ipagpaliban ang mga ganitong transaksyon sa ibang araw upang maiwasan ang anumang komplikasyon, at doon nagtatapos ang ating paglalakbay sa misteryo ng Oktubre Sitong. Tandaan, ang mga tradisyon at paniniwala na ito ay mga paalala na sa bawat araw, mayroong lalim, mayroong kasaysayan, at mayroong mga bawal na nagbibigay babala sa atin. Ang paggalang sa mga ito ay hindi lamang paggalang sa nakaraan, kundi paggalang din sa ating kinabukasan. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, patuloy nating tuklasin ang hiwaga ng ating kultura at ang kapangyarihan ng mga lumang paniniwala.
Manatiling mapagmatyag, maging mapanalangin, at laging tandaan, ang bawat araw ay isang regalo, at bawat regalo ay may kaakibat na responsibilidad. Maging ligtas at patuloy na maghanap ng liwanag sa mundo ng mga misteryo.